Let's open our Bible, please, in the book of First Thessalonians. Let's read it responsibly. Let's read responsibly. From verse 1 hanggang verse 7. Let's read it responsibly. I hope you're there. Diyan na po ba kayo? Diyan na po ba kayo? Alright, let's read it responsibly. 1 Thessalonians chapter 1. In verse 1, the Bible says, Paul and Silvanus and Timotheus, unto the church of the Thessalonians, which is in God the Father, in the Lord Jesus Christ, grace be unto you, and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father. Knowing, brethren, beloved, your election of God. For our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost, and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake. And ye became followers of us and of the Lord's, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. Sabi-sabi po tayo in verse 7, so that ye were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia. Tayo po sandaling pumikit at manalangin dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa gabing ito sa malaya po naming aaral muli ng iyong mga banal na salita. I pray, O God, kay pangunahan mo po kami. Kayo po, Panginoon Diyos, ang magsalita sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo lamang po, O Diyos, ang inyong lingkod. Pagpalain mo po ang mga salitang mahihiyag sa gabing ito. O God, please, use me, O God. Kayo po, Panginoon Diyos, ang magsalita po sa aming kalagitnaan. At tulungan niyo po ako, Panginoon Diyos. Make me a blessing to your people. You know my desire. Please help me, O God. At kung meron po kayo nakikitang bahid ng kasalanan sa aking puso at isipan, ay patawarin mo po ako. Marapati mo po ako and use me, O God, mightily in your ministry and make me a blessing to your people, O God. Salamat po, Diyos, maging ang aming mga kapatiran sa kanilang tahanan. Bigyan mo po ng attentive heart, attentive mind, O God, at maging handang sisidlan ng iyong mga salita ang kanilang mga puso at isipan. O God, bigyan mo po kami ng maayos na internet connection, kaya hindi po ng magandang sound system. At butin mo po ang pangangailangan po ng bawat isa po sa amin, lalo tigit ng ayong mga first-time visitors. O God, salamat, binabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo. At patawad sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin, ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. I hope you're ready. Are you ready? Nawawala na talaga yung relo dyan. Nawawala na talaga. Sayang. Gumagana ba itong relo na to? Hindi naman. Sayang naman. Siguro kung sino man makakapagbalik nung dyan, talagang papasalamatan ko. Makakapagbalik ng relo dyan. O inaantay nyo ako magbalik talaga. Ako na lang magbabalik siguro mamaya. Wala talaga. Sige. Alright, this is letter of the Apostle Paul to the Thessalonian church. The church at Thessalonica. And the very purpose of this letter of the Apostle Paul is to strengthen them, the Thessalonians
or the Thessalonian believers in their Christian faith, and give them the assurance of Christ's return. No? Kasi ang Thessalonian church ay batang church ito. No? Ito ay na-establish during second missionary journey ni Paul. At because siya ay batang-batang church, mission church, kailangan niya ng encouragement mula kay Apostol Pablo. Kailangan ng church na ito na ma-encourage. So yun ang ginagawa ni Paul. The very purpose of this letter is to encourage them, strengthen them, para sila ay lumago sa kanilang pananampalataya, para sila ay lumago bilang individual at bilang church. Ay lumago ang bawat isa. No? Kaya kasi ang Thessalonians, ang problema nila during this time ay meron silang confusion pagdating sa second coming. Kaya merong diniscuss dyan si Paul patungkol sa second coming. No? I hope kung meron mang kayong katanungan patungkol sa second coming, hindi na kayo nako-confuse. No? Kung meron man, magtanong din kayo. So ito, diniscuss yan dyan ng bahagya ni Apostol Pablo. And so about the confusion nila sa resurrection, no, sa muling pagkabuhay. No, lahat yan ay meron silang confusion dahil sa malawak na persecution. Marami sa kanilang nadi-discourage. No, at yung pinangakong pagparito, pagbalik ng Panginoon, kakantay, yung iba nag-aantay na lang, wala nang ginagawa, ang tinamad na silang magtrabaho. So ito isa sa mga dinidil ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, the Thessalonian church. No? Kaya nga pag binasa mo ito, pinag-aralan mo yung buong, maiksi lang ito eh. Meron lang 5 chapter. Kaya from chapter 1 to chapter 3, ang pinaka-blueprint niyan ay nahati lang sa dalawa. Yung chapter 1 to chapter 3 ay is all about the faithfulness to the Lord. Yun ang kanyang topic, yun ang outline ng book na ito. And the second part is the watchfulness for the Lord. Yung pag-aantay sa Panginoon na merong ginagawa. Kasi merong mga nag-aantay na lang because they are saved. Alam nila, para ito ang Panginoon, sasalubong sila sa Panginoon at makakasama na nila ang Panginoon magpakailan-kailanman. So dahil sila ay saved, wala nang ginagawa. No? So tinamad na silang mag-soul winning. Anyway, saved naman eh. Alam niyo ba maraming mga ganyang Kristiyano? No? Mga Baptist, na hindi na ngayon nagso-soul winning, dati ay soul winner. So, isa sa mga naging problema nila. No? Kaya, ngayon, tignan natin. Lahat ng binasa nating talata ay subukan nating himayin hanggang sa makuha natin yung mensahe mula sa talatang ito na gusto kong makita po natin at may apply po natin sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Now, ito na. Sabi niya sa verse 1, Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of Thessalonica, which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ, grace be unto you, and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Kadalasan ganyan naman ang salutation ni Apostol Pablo sa lahat halos ng kanyang letter. Siya ay nagpapakilala, bagamat dito hindi nga siya gaano nagpakilala. Mga kasama niyang manggagawa ang binanggit niya at bumabati sa Thessalonian church. No? Kaya ang intention, sabi ko nga, ang purpose nito, pag nakita mo, ang purpose ay para palakasin itong mga Kristiyano sa Thessalonian church. No? At bigyan sila ng assurance na
huwag kayong mainip, babalik talaga ang Panginoon, pero kahit na habang hindi pa bumabalik, magtrabaho. Huwag magpakaang-kaang. No? Kaya sabi niya sa verse 2, we give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers. Nakita natin kung paanong in-emphasize ni Apostol Pablo na siya, ini-encourage sila dahil sila ay palaging sinasama ni Apostol Pablo sa kanyang panalangin. Amen. Nakikinig ba kayo? So gusto ko lang ipakita sa inyo doon na yung panalangin, kaya nabanggit, ibig sabihin ang panalangin ay mahalaga. No? Sinasabi ni Paul, pinapanalangin ko kayo at hindi ko kayo minimiss sa aking panalangin. No? Kaya napakahalaga ng ating prayer time, ng ating prayer life. Kung hindi ka pa kasama dun sa grupo ng mga nanay, mga tatay, mga kalalakihan, kababaihan, sa grupo ng nananalangin every 4 o'clock in the morning, please join. Because prayer is very important. Very, very important. Sabi ni Apostol Pablo, ako'y nagpapasalamat at lagi ko kayong binabanggit sa aking panalangin, kayong mga taga-Thessalonica, kayong Thessalonian Church. Lagi kayong binabanggit sa Panginoon. Lagi ako nagpapasalamat sa inyo. So, inire-remind sila ni Apostol Pablo. So, dati na lang kalagayan nung sila ay bagong naligtas. At ngayon, sila ay nag-grow na eh. Pero sa pagkakataon ito, medyo nagkaroon ng problema, nagkaroon ng confusion, at ini-encourage sila, ibinabalik sila dun sa pundasyon ng kanilang pananampalataya. I hope you're listening. Then sabi niya sa verse 3, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and Father. Si Paul, sinasabi niya, hindi ako huminto na alalahanin ang inyong work of faith, labor of love, and patience of hope in the Lord Jesus Christ. Na ito'y nakita din ng Ama. No? So mamaya, babalikan natin yan kasi magpa-park ako dyan sa talata na yan. Please drop down to verse number 4. Sabi dyan, knowing, brethren, beloved, your election of God. So, Paul is certain when he said, you were God's elect people. No, nung sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, kayo ay pinili ng Diyos. Kayo yung mga tao na pinili ng Diyos. Of course, gusto ko lang ilinawin sa inyo na totoong may pinili ang Diyos. Totoong may pinili ang Diyos. No? Pero walang pinili ang Diyos na pumunta sa impyerno. Pero may totoong pinili ang Diyos na maglilingkod sa Kanya, na sinet apart niya para sa special service sa Panginoon, special service sa ministry ng Panginoon. Pero as far as pinili na pumunta sa impyerno, wala . So wag natin pagkontrahin yung election sa whosoever. Naniniwala tayo naniniwala sa that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Maliwanag naman yun, John 3:16. Sino man sasampalataya sa Panginoon magkakaroon ng buhay na walang hanggan. No? Kaya maliwanag yung illustration niyang election na yan. Ang masakit na paniniwala ng mga electionist, hindi sila naniniwala sa whosoever, binabaliwala nila at election daw. May pinili ang Diyos. Kaya hindi mo na kailangan magsulining. Alam na ng Diyos yung maliligtas. Kahit hindi mo siya maliligtas. Hindi totoo yun. Kasi kung totoo yun, hindi na sana ikukuman ng Panginoon ang mga Kristiyano, yung church, na go ye and preach the gospel. Go ye and teach all nations. Di wala na sanang ganung command. Kung alam na rin lang, naniniwala tayo because God is omniscient God. Ang Diyos ay omniscient God. All-knowing God. Lahat ng bagay ay alam niya. Past and future.
Alam niya na yung mangyayari na sa atin in the future. No? Pero tayo hindi natin alam at tayo yung kinukuman na go ye and preach the gospel. Hindi mo ba susundin yun? Kasi alam mo may pinili na ang Diyos. So mali ang kanilang interpretasyon sa Biblia. Hindi magsusoul winning dahil may pinili na ang Diyos. Wala pong pinili ang Diyos na pumunta sa impyerno. No? Sinet apart niya lang yung simpleng yung election ganyan, simple lang. Doon ka sa labas, nakalakay doon sa labas, whosoever. Yan yung invitation. Whosoever will. Pag pumasok ka dyan, makikita mo, uy, elected pala ako. Nakita mo, election. Kaya mo nakitang elected ka kasi tumugon ka sa paanyaya. No? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. I hope binigyan ko lang ng linaw yun para hindi tayo gaanong ma-confuse doon. No? Kasi maraming even Baptist churches na hindi naniniwala doon. Hindi naniniwala sa soul winning, hindi naniniwala sa sinner's prayer, no? Hindi naniniwala sa King James Bible, King James only, but King James also. So bagay na nire-refute natin, bagay na napakahalaga. Pagka nawala na yun, pinaniniwalaan na yun, mawawala na yung standard ng Christianity, mawawala na yung standard ng church. Kita mo yung dating nagsusoul winning, ngayon hindi na. Pakaang-kaang na lang. So, yan ay prinsipyo lang talaga ng mga tamad na Kristiyano, hindi na nag-aakay ng kaluluwa. Ibig sabihin, hindi na sinusunod yung command ng Diyos na go ye and preach the gospel. No? Huwag natin kalimutan yan. Naniniwala tayo dyan, kaya sa darating na revival, let's invite more people. Amen? Alright, I hope maliwanag yan. Then sabi niya sa verse 5, for our gospel came not unto you in word only, hindi lang sa pamamagitan ng salita, but also in power, kundi sa pamamagitan ng power and in the Holy Ghost and in much assurance as you know what manner of men we were among you for your sake. Nakikilala nyo. No? Sinasabi ni Paul kung paanong sila na dating maging disciples or disciples ng Panginoon at kanilang disciple, sila yung nagtuturo na sa kanila kung paanong sila ay nakaranas ng affliction, no? And yet, sila ay in-enjoy nila yung affliction na yun, bagamat maraming pressure, maraming trouble, maraming persecution, in-enjoy nila yung pagsunod sa salita ng Diyos. Of course, with the presence of the Holy Spirit. And then sabi niya sa verse 7, so that ye were ensamples. The same as example. That ye were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia. Kayo'y maging magandang halimbawa. Sa mga taga-Macedonia at Achaia. Achaean Church ang ibig sabihin. At Macedonian Church. Maging magandang halimbawa kayo. Kasi kayo ay nagpakita kaya ko kayo binabanggit sa panalangin, sabi ni Paul, kasi nakita ko sa inyo kung paano kayo nag-labor. Kaya dapat kayo maging magandang ehemplo sa ibang mga Kristiyano, sa ibang mga taong nakapaligid sa inyo. Dapat kayo ay maging magandang halimbawa. I hope you're listening. That's why, ang sabi ko na ba yung title? Hindi pa? Ang sabi ko, ang pag-uusapan natin is about a disciple's good example. A disciple and discipler and or, a disciple and discipler good examples. Kaya mga kapatid, meron akong gustong makita sa inyo. Makita natin yung tatlong magandang ehemplo ng mga disciples mula sa context na ito.
Kaya babalikan natin ngayon yung verse 3. Ito lang naman ang gustong i-emphasize ni Apostol Pablo sa mga taga Thessalonica. Yung inaalala niya sila sa panalangin kasi minsan sa buhay nila, nakita ni Apostol Pablo kung paano sila nagkaroon ng pananampalataya. Kaya pinapaalala ito ni Apostol Pablo sa kanila. No? Kung paano siyang nananalangin, sabi niya, remembering without ceasing. Remembering without ceasing. Si Apostol Pablo ay inaalala niya at hindi niya kinakalimutan yung work of faith ng mga Thessalonian believers. Kasi alam mo, bakit work of faith? Ano ba yung work of faith? Si Apostol Pablo ay nag-set ng magandang example unang-una ng kanyang work of faith. And his disciples were able to adopt it. Inadapt ito ng kanyang mga disciples, ng kanyang mga tinuturuan. So ano ba yung works of faith? Work of faith. Makita natin sa buhay ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo ay nag-stand sa kanyang profession as an apostle. Bagamat si Apostol Pablo ay Hudyo, pero nung nakakilala siya sa Panginoong Jesucristo, ay nag-stand siya sa pagiging Kristiyano at sa pagiging apostol ng Panginoong Jesucristo. I hope you're listening. Sa gitna ng kanyang mga fellow countrymen, sa gitna ng kanyang kapwa mga Hudyo, siya ay nag-stand sa kanyang pananampalataya bilang Kristiyano, bilang apostol. Sa bagamat siya ay humarap ng maraming persecution mula sa kanyang mismong mga kababayan, and yet siya ay nagpatuloy, siya ay nag-stand sa kanyang pananampalataya. I hope you're listening. Nag-stand si Apostol Pablo sa kanyang pananampalataya bilang Kristiyano, bilang tagasunod ni Kristo, bilang disciple ng Panginoong Hesukristo. Nag-set siya ng magandang example bilang discipler, bilang disciple. Paano sa atin, mga Kristiyano? Di ba, minsan isang panahon sa buhay natin bilang Kristiyano, tayo bago-bagong mananampalataya, dumaranas din naman tayo ng persecution sa iba't ibang tao. Pero dahil maliwanag yung ating tinanggap na gospel, maliwanag yung tinanggap nating salita ng Diyos, nag-stand tayo sa ating pananampalataya. Are you listening? Sa kabila ng persecution ng ating mga mahal sa buhay, sarili nating pamilya, pinipersecute tayo, and yet nanandigan tayo sa ating pananampalataya. I hope you're listening. Nanindigan tayo sa ating mga kamag-anak, sa ating mga katrabaho, bagamat tayo pinipersecute sa ating trabaho, tayo nanindigan sa ating pananampalataya. Bagamat ikaw ay tinutukso sa school, pero ikaw ay nanindigan sa iyong pananampalataya. Ganon din sa iyong mga kapitbahay. I hope you're listening. That is some kind of work of faith. Yung ipinaglalaban mo yung pananampalataya mo, yan yung team ni Michelle ngayon. Ng kanilang class team. Content for the faith. That's the work of faith. Kinakailangan mong trabahuin yung pananampalataya mo. Dapat makita yung pananampalataya mo sa ginagawa mo. Amen. Naalala mo nung ikaw naghahanap ng trabaho? Sabi ko, ayaw mong maapektuhan yung iyong linggo. Di ba? Hindi ako tatanggap ng trabaho na pagka may trabaho ng linggo. Pero ngayon nagtatrabaho ka kahit linggo. Kahit Sabado,
na kinumit mo sa Panginoon, ang araw ng Sabado ay para sa ministry, para sa soul winning, hindi ako papasok ng Sabado dahil ito'y commitment ko sa Panginoon. That's the work of faith. I hope you're listening. Kaya ka nag-involve sa Sunday school ministry, sa Sunday school teaching ministry. That is the work of faith. Kaya ka nag-involve sa choir ministry, kaya ka nag-involve dyan sa audio and video ministry, that is work of faith. Tapos ngayon wala ka dyan? Where is the faith? Paano mo tatrabahuin yung faith mo kung wala ka na dun sa lugar kung saan ka nilagay ng Panginoon? Yan yung ipinapaalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica. Inaalala ko yung work of faith nyo. Nakita ko kung paano kayo magtrabaho sa inyong pananampalataya. Amen. Nakita ko kung paano ka nag-aasyo ng tao na mayroong burden. Gusto mo magkaroon ng kaayusan, kaya ka nag-a-usher. Pero ang tanong ko, where is now the ushers? Asa na yung mga transportation ministers? Asa na sila? Where is now their faith? Ito ang pinapaalala ni Apostol Pablo sa mga Thessalonica, Thessalonian believers. Their work of faith. Nakita nila kung paano silang nagpagal dahilan sa kanilang pananampalataya. Amen. Kapatid, lahat ng trabaho na yun, lahat ng trabaho na involved tayo sa ministry, yun ay bunga ng ating pananampalataya at nakikita ng Diyos at natutuwa ang Diyos kung siya ang naitataas sa ginagawa natin sa Panginoon. And those are the good examples as a disciple and as a discipler. Yan lang naman yung gustong i-convey ni Apostol Pablo ng mensahe na gusto ko rin i-convey sa atin kung paano natin pananatilihin yung ating work of faith. Alalahanin natin yung ating work of faith. Huwag nating pabayaan yung ating work of faith. Amen. Sayang naman na tayo'y iniligtas ng Panginoon, dinagdag tayo sa church para maging ministers, maging kamanggagawa ng Panginoon, tapos wala na tayong gagawin na para sa Panginoon. Sayang naman, kapatid. Where is now the work of faith? No? Kaya ang mahirap diyan, kapatid, yung hindi na work of faith. Pag nawala na yung faith, magiging work of me na lang yan. My work na lang yan. It is my work because of me. Kung hindi dahil sa akin, wala si ano dyan. Kung hindi dahil sa akin, hindi maganda yan. Kung hindi dahil sa akin, ako, sa akin. Eh di ikaw na. Ikaw ba talaga? Kapag ayaw ng Panginoon na kukunin natin yung glory ng Panginoon. Kung meron man tayong nagagawa, bunga ng ating pananampalataya, yan ay biyaya lang sa atin ng Panginoon. Pribilehiyo lang tayo na tayo'y nakakapagtrabaho sa gawain ng Panginoon. Hindi natin trabaho yan, trabaho ng Diyos yan. Kung nag-exert man tayo ng effort dahil nauna na tayong trinabaho ng Panginoon. Amen. I hope maliwanag po yung ating pinag-uusapan. Tandaan lang natin yun. Work of faith. Amen. Pag nawawala na tayo sa work of faith, balikan lang natin yung work of faith. Alalahanin mo lang sa pamamagitan ng panalangin.
Panginoon, ibalik mo ako doon kung saan mo ko inilagay para makapagtrabaho ako ayon sa aking pananampalataya. Amen. Again, a discipler or disciples, good example. Si Apostol Pablo ay naging magandang ehemplo sa mga mananampalataya sa Thessalonians. Siya na munang nagpakita ng ganong klaseng pananampalataya na siya ay nagtatrabaho ayon sa kanyang pinananampalatayanan. Hindi dapat hiwalay yung ating pananampalataya sa ating ginagawa. Hindi pwedeng ikaw nananampalataya sa purity, na naniniwala ka sa honesty, naniniwala ka sa righteousness, sa holiness, and yet, i-defile natin yung ating sarili sa mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Papasukan natin ng mga toxins ang ating katawan sa pamamagitan ng mga usok ng sigarilyo. Sa pamamagitan ng alak. Sa pamamagitan ng drugs. I-defile natin sarili sa pamamagitan ng sugal. Amen? Mga bagay na hindi kasama sa work of faith. Amen. Again, as a discipler or disciples, good examples. Work of faith. And then, sabi niyan, labor and labor of love. Which only means that everything you've done and keep on doing for the ministry is out of your love. Out of the abundant love for God and the ministry. Si Apostol Pablo po ay evangelist. No? Siya po ay nag-establish ng napakaraming churches all throughout Asia Minor. Marami siyang pinuntahang lugar, missionary journey hanggang third missionary journey. Habang nag-missionary journey, ibig sabihin nag-establish siya ng mga churches sa iba't ibang lugar. Bakit nag-i-establish ng church si Apostol Pablo? Because of his burden for the lost souls. It is always out of his love. The labor of love. Kaya nagle-labor. Kaya nagtatrabaho. Kaya si Apostol Pablo willing na maghirap. Willing tanggapin yung pain. Hindi madaling magbahay-bahay tulad ng ginagawa ng ating pastor. That is labor of love. Labor of love. Amen. Kapatid, marami sa atin na meron din tayong ganyan. Meron din tayong burden for the lost souls. Amen. Kaya nagle-labor din tayo out of love. Kaya nga, hindi mo alintana yung init ng araw habang ikaw ay nagso-soul winning. Ay, parang hindi niyo nagustuhan yun. Parang alintana niyo talaga. I said, hindi niyo alintana na yung init ng araw pag nakakakita kayo ng kaluluwa sa kalsada. Ay, naintindihan na nila. Yan yung out of love. Ay, that is the labor of love. No? Tayo ay willing mag-labor, willing tayong sagupain yung pain. Kahit may pain, nagle-labor tayo para lang, dahil lang sa pag-ibig natin sa mga kaluluwang mapapahamak sa impyerno. Amen. Kaya naman tayo naghahanap ng kaluluwa. Because of our burden, because of our love for the souls. And that is labor of love. Amen. Ang simpleng ilustrasyon ng labor, makikita mo yung isang babae na buntis, na manganganak na, nagli-labor ang tawag doon.
Pero pag nagle-labor siya, hindi naman siya nagmumura, di ba? Bihira lang naman yun, yung babaeng nagmumura. Minumura niya yung tatay nung ipapanganak niya. No? Pero ang nasa isip niya talaga, willing siyang i-bear yung pain para lang lumabas yung inalagaan niya ng 9 months sa kanyang tiyan. Bakit ba nagkaroon ng bata doon sa tiyan? Because of love. So nagle-labor siya out of love. She's willing to take the pain para lang makita niya yung bunga ng kanyang pagmamahalan. Bunga ng pagmamahal. Yung batang yan ay bunga ng pagmamahalan niya mag-asawa. Amen. Ganun yung ibig ko sabihin. Ganun yung ibig sabihin ni Apostol Pablo sa labor of love. Naalala ko yung inyong pagpapagal. Dahil sa inyong pag-ibig sa gawain ng Panginoon, dahil sa inyong pag-ibig sa mga kaluluwa, dahil sa inyong pag-ibig sa akin, sa ministeryo ng Panginoon, nakita ko yung pagle-labor nyo. Nakita ko kung paano kayo nag-sacrifice, magbigay para ng sacrificial giving nyo. Kung paano kayo nag-commit sa bagamat kayo'y financially deficit. Naghihirap ka sa financial, pero nagbigay ka pa rin bagamat yung kinita ay pinaghirapan mo sa iyong trabaho, and yet pagdating sa iyo, pinagsakripisyo ka maglagay sa box na yan, nagsakripisyo ka mag-commit para sa ating revival, para sa ating anniversary, and that is a labor of love. Amen. Naalala mo kung paano ka nag-exert ng lakas mo para sa construction, para mabuo lang itong building na ito, para mabuo yung building doon, nagpatak ka ng pawis dyan, nag-labor ka, and you're willing to sacrifice, willing mo i-carry, i-bear yung pain para lang matapos yung building, yung house ng Diyos. And that is the labor of love. So sayang naman, nakita ni Apostol Pablo kung paano yung work of their faith. Nakita ni Apostol Pablo yung kanilang labor of love. So pinapaalala ni Apostol Pablo, naalala ko kung paano kayo nagpagal para sa gawain ng Panginoon. At pinapaalala ko kayo sa inyo na lagi ko kayong pinapanalangin para hindi kayo muminto sa trabaho nyo para sa Panginoon. Sayang naman na nagpagal ka. Nag-exert ka ng time, ng effort, and even money, nag-expend ka ng iyong pera para lang magsakripisyo ka para lang sa ministeryo ng Panginoon na kung saan ka inilagay ng Panginoon. Sayang kung wala ka na ngayon dyan. Amen. Brethren, anumang pagpapagal na ginagawa natin sa kapangaran, sa kapakanan ng ministeryo ng Panginoong Jesucristo, that is our labor of love. I hope nakukuha niyo po yung pinag-uusapan natin. So yung sinasabi ni Apostol Pablo, yung mga Kristiyano, nakita ko kayo nung una mga taga-Thessalonica kung paano kayo nagpapagal para sa gawain ng Panginoon. Ipagpatuloy nyo lang. Huwag kayong hihinto hanggang sa pagparito ng Panginoon. Itong issue dito sa Thessalonians. Sila'y humintula sa kanilang pagpapagal. Sila'y nanghimagod na sa kanilang ginagawa para sa Panginoon. Tinamad na. Parang isang kausap kong tatay kagabi, minsan talaga, Pastor, tinatamad po ako. Normal naman, bilang isang Kristiyano, meron naman talagang katamaran yung katawan na ito. Pero sa atin ngayon, pinapaalala ni Apostol Pablo, kung paano tayong dapat magpagal para sa gawain ng Panginoon because of faith and because of love.
Huwag nating pabayaan yung pananampalataya, yung trabaho natin dahil sa ating pananampalataya at yung pain, willing tayo palaging magsakripisyo para dahil sa ating pag-ibig sa gawain ng Panginoon. Tapos dahil lang ba sa maliit na bagay, hindi na pagbigyan yung gusto mo, magtatampo ka na, at dahil nagtatampo ka na, iiwanan mo na yung iyong ministry, iiwanan mo na yung mga taong pinagtiwala sa'yo. Where is now the labor of love? Where is now the work of faith? Amen. Kapatid, napakahalaga nun. Napakahalagang maunawaan natin. Dapat, kaya tayo nagli-labor. Kaya tayo willing mag-sacrifice. Kaya tayo willing masaktan. Bagamat mayroong persecution, meron tayong mga bagay na hindi naintindihan, pero willing pa rin tayo i-take yung pain, alang-alang lang sa kalwalatian ng Panginoong Hesukristo. And besides, nilagay naman tayo ng Panginoon sa ministeryo for the glory of God. It's not for our own glory. Pag hindi ba nasunod yung gusto mo, magtatampo ka na sa Panginoon. Nananalangin ka ng isang bagay at hindi binigay sa iyo ng Panginoon. Mayroong na ba tayong karapatang magtampo sa Panginoon? Meron kang inihandang bagay at hindi mo na inda, para bang pinagluto mo ng pagkain yung misis mo, o yung mister mo, pinagluto mo ng pagkain. Tapos pagdating, sasabihin sa iyo, busog na ako, hindi na ako kakain. Meron ka na bang karapatang magtampo dahil kumain na siya? At ang iniisip mo, galing ka kasi kay Pasing. Is that kind of labor of love? Hindi ba ginagawa natin yan dahil alam natin na dahil na responsibility natin yan? Out of love, kaya na tayo willing mag-labor, kaya tayo willing mag-carry ng pain. Amen? I hope you're getting my point. I hope nakakuha niyo yung punto ni Apostol Pablo. Kapatid, pag nawawala na tayo sa wisyo, balikan lang natin to. Ano na nga ba yung trabaho ko? Trabaho ko na ba to? Bunga ng aking pananampalataya o trabaho ko lang talaga to na walang pananampalataya? Ano po to? Ba't ako nahihirapan? Bakit ako nagli-labor? Bakit ako nagsasakripisyo? Bakit ako nasasaktan? Ito ba'y labor of love o ito'y labor of lust? I hope you're listening. Na pag hindi na-satisfy yung gusto mo, magtatampo? Ano ka, bata? Na pag hindi mo nabigyan ng candy, magtatampo? Ha? Kapatid, kung ikaw ay tatay, kung ikaw ay nanay, hindi na bagay sa atin yung patampo-tampo. No? Alalahanin natin yung ating trabaho dahilan sa ating pananampalataya. Alalahanin natin yung na-overcome na natin na labor. Na-overcome na natin ng pain because of our love. Amen. Kaya nga willing tayo magsakripisyo nung araw sa ating mga misis. I hope nakikinig kayo mga husband. Willing tayo magsakripisyo anuman. Because of, out of our love to our wives. Di ba? Parang isa lang yung tatay dito. Alam mo sa sarili mo na handa kang magpakasakit, mapabuti lang yung kapakanan ng iyong misis, kapakanan ng iyong pamilya. Amen. Kaya nga pa kahit pupunta sa simbahan, gusto mo lang silang maisama sa simbahan, kahit maglakad kayo, basta maisama mo sila. Amen. Kapatid, nung bago pa ko dun sa Taguig, yan yung ginagawa namin eh. More or less 3 kilometers pag naglakad ka mula sa aming bahay papunta sa church. Naglalakad lang kami, kasama ko yung mga anak kong ito. Bakit? Gusto ko silang mamulat sa gawain ng Panginoon. Gusto ko silang ma-inlove sa gawain ng Panginoon. At nagbunga naman.
Kaya sila nasa ministry ngayon. And that's his labor of love. Yung magpapagal ka alang-alang sa kapakanan, sa kabutihan ng iyong sariling pamilya. Amen. Again, a discipler or disciples, good examples. Work of faith, then labor of love, then the next is what? Nandiyan sa Bible nyo. Patience of hope. Patience is endurance. Hope, sa madaling salita, is expectation. Which means we will be able to endure anything. It's because we are certain to what we are expecting. I hope you're listening. Kaya tayo may patience of hope. Alam natin kung ano yung inaasahan natin. Certain tayo sa ating inaasahan. Si Paul, si Apostol Pablo ay certain nung ina-encourage na yung mga Thessalonians na ang Panginoong Jesucristo ay muling babalik. Sigurado akong muling babalik para sa atin. That's why he encouraged them to enjoy their Christian life while waiting for the coming of the Lord. I hope you're listening. At the same thing, yung mensahe ito para sa mga Kristiyano ngayon, na kinakailangan natin magkaroon ng patience of hope. Patience of hope in the sense na tayo'y kinakailangan mag-endure. Kailangan anumang bagay na ginagawa natin ngayon ay i-enjoy natin while tayo ay nag-aantay sa muling pagparito ng Panginoon. Amen? And let's continue to do the things of God while waiting for the coming of the Lord. Amen. Let's continue to wait. Let's continue to do the things of God while waiting for the Lord. Tulad ng magandang example ng mga disciples, yung mga disciple na ito nakasama ni Apostol Pablo na bumabati sa Thessalonian Church, sila yung nagsasabi, ito ang dapat nyong alalahanin. Ito ang naalala namin sa inyo kung paano kaya nasasabi nila ito dahil mismo sa kanila muna ito nang galing. Kaya nga sabi ko, ang team natin ngayon ay may family, may disciple. Hindi natin madi-disciple yung ating mga anak kung tayo hindi muna natin mauunang i-disciple yung ating sarili. Amen. Hindi natin mapapasunod yung ating mga anak kung hindi muna tayo unang susunod sa Panginoon. Hindi natin pwede sabihin, anak, magsimba ka, pero ikaw ayaw mo naman sa simbahan. Anak, manalangin ka, pero hindi ka naman nakikita na nanalangin. Anak, magbasa ka ng Bible, pero ikaw naman ay hindi nagbabasa ng Bible. I hope you're listening. So, patience of hope. Kailangan natin ng endurance. Kinakailangan natin manatiling nag-i-enjoy habang ginagawa natin yung mga bagay na para sa Panginoon. Para hindi tayo mapagod. It should be out of faith, it should be out of love, and it should be out of hope. Dapat ganun yun. Kaya tayo nagli-labor, kaya tayo nagtatrabaho dahil meron tayong siguradong inaasahan. Ito'y bunga ng ating pananampalataya. Ito'y bunga ng ating pagmamahal sa Panginoon. Bunga sa ministeryong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. I hope that the message is somewhat clear. Amen. Amen. Kaya nga, wag nating kalimutan kung paano si Apostol Pablo, kung paanong
encourage niya yung mga hindi lang Thessalonians, maging lahat ng mga churches, yung sinulatan niyang churches dito sa New Testament churches, ay ini-encourage niya kung paano magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kung paano magpapatuloy mag-labor, kung paano magpapatuloy gumawa ng ayon sa kanilang pananampalataya, kung paano paano ma-endure yung lahat ng gawain at sila ay hanggang sa pagparito ng Panginoon. Kaya nga sabi niya sa mga taga-Korinto in 1 Thessalonians chapter 15 in verse 58, a familiar passage in the book of Corinthians. Sabi ni Apostle Pablo, "Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord." Mga kapatid, mga minamahal kong kapatid, stand firm, be ye steadfast, immovable, yung hindi ka matitinag, laging nananagana sa gawa ng Panginoon, sa gawain ng Panginoon, lalong-lalo na nalalaman mo na yung iyong labor, yung iyong pain, yung iyong sakripisyo ay hindi nawawala ng kabuluhan sa Panginoon. So what kung mamatay ka sa area dahil sa sobrang init? So be it. Amen. Wag mamatay dahil sa usok ng sigarilyo. Wag mamatay dahil sa pag-inom ng alak. Wag mamatay dahil sa pagsup-sup ng drugs. Wag mamatay dahil sa katitiktok sa kalsada na sagasaan. Nakita niyo yung followers ni Lenny? Pati sa kalsada nagtitiktok eh. No? Huwag mamatay dahil sa kakaadikan niya sa ML. Bakit namatay? Dahil sa kaadikan sa ML, nakalimutan ng kumain. Nakalimutan ng maligo. Nakalimutan ng mag-toothbrush. Adik eh. Kapatid, nakaka-addict talaga yung mga bagay na offer ng dyablo. Kaya huwag tayong mag-i-indulge. Huwag natin hayaang mapunta tayo sa kalagayan na yun. Kaya ang exhortation sa atin ni Apostol Pablo, laging magpatuloy, be ye steadfast, immovable. Huwag kang magpapatinag sa pananampalataya mo, kundi mag-abound ka sa gawain ng Panginoon. Huwag mong babawasan yung ginagawa mo sa Panginoon, kundi dagdagan mo pa ng dagdagan, hanggang sa pagparito ng Panginoon. I hope the message is clear. Set a disciples good example in the work of faith, in the labor of love, and in patience of hope. Let's set a good example for our disciples. Mothers, fathers, parents, it is our family, our disciple. Let's set them a good example of our work of faith, of our labor of love, and our patience of hope. Kailangan po nila yun. Kailangan po natin yun na makita nila sa atin. I hope you're listening. Faith, love, hope will remain until the end. But keep in mind that the greatest of this is love. Diba sabi ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 13 and verse 13, there's abideth faith, hope,
charity, but the greatest of this is charity. Hanggang sa katapusan, mananatili ito. Pero yung greatest is love because the author of love is God. Amen. Kaya nga, hope is a product of faith. While faith is our response from the love of God. Amen. Yung ating inaasahan, ito'y produkto ng ating pananampalataya. Kaya tayo may inaasahan dahil meron tayong pananampalataya. Hindi natin siya nakikita, pero alam natin darating siya. And that is faith. Kaya nagkaroon tayo ng pag-asa. Pero yung ating pananampalataya, ito ay response natin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. It is our response to the love of God. Amen. Amen. But God commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. It is the love of God. It is the love of Christ that constrained us. Kaya naman tayo nakakagawa. Kaya tayo nakakapag-labor. Kaya tayo merong patience. Yan ay biyaya ng Panginoon sa atin. Amen. It's all because of God's amazing ways. Kung bakit ka buhay ngayon, because of God's amazing grace. Kung bakit hanggang ngayon nandyan ka, kahit ayaw mo na, minsan ayaw mo na, nasa ayaw mo na, pero nandyan ka pa rin. It's all because of God's amazing grace. Kahit napasaway ka pagkaminsan at gaano kadalas ang minsan, but because of God's amazing grace. It's all because of God's amazing grace. Kaya nga kapatid, let's set a good example for our disciples. Kung tayo ay magulang, meron na tayong mga anak, kailangan nilang matuto sa atin. Huwag natin silang baliwalain, huwag natin silang hindi tuturuan. Kasi pag hindi natin sila tinuruan, lalo na ng salita ng Diyos, merong ibang magtuturo sa kanila. Sigurado po ako doon. Nakakita ka na ng bata kung na lumaki sa lansangan. Karaniwang mga batang lumaki sa lansangan, walang magulang, yan yung mga susunod na kriminal. Bakit walang magulang na nagtuturo? Pero ang masakit na katotohanan, merong magulang na sa loob ng tahanan, pero lahat palagi sila magkasama sa loob ng tahanan, katabing natutulog sa higaan, minsan kasabay kumain sa table, pero hindi sila nag-uusap na magpamilya. Amen. Paano ngayon yun? Paano naman natin sasabihin may family, may disciple kung wala naman tayong tinuturo? Kaya nga tayo dapat muna ang matuto ng patungkol sa salita ng Diyos. Kasi wala tayong ituturo sa ating mga anak kung wala tayong alam sa salita ng Diyos. Amen. Pero kahit wala tayong alam, basta willing tayong matututo tayo. Pero kahit konti lang alam mo o kahit marami kang alam, pero ayaw mo nang matuto, you're refusing to learn, kapatid, hindi ka na matututo. Be a good example as a believer. As a disciple, set the best example. Amen. Set the best example as a believer. Amen. Sabi ni Apostol Pablo yan eh. Di ba kay Timothy? Basahin natin. This might be the last.
Nasa na nga. Nawawala yung Bible ko. Basta yun na yun. No? Mag-set tayo ng best example para sa ating mga disciple. Amen? Kung gusto natin maging active yung ating mga anak sa church, maging active sa ministry, may active sa soul winning, tayo ang magpakita sa kanila. First. Tayo, mga magulang. Kung gusto natin makita natin yung ating mga anak na umaawit sa choir, tayo ang unang umawit. Kung gusto natin magturo sila balang araw sa Sunday school, tayo ang unang magturo. Amen? Kung gusto natin makita yung ating mga anak na nag-aalaga ng mga kabataan, ng mga tao, tayo yung unang mag-alaga ng tao, ng unang mag-alaga ng mga bata. Tayo ang unang magkaroon ng burden. That's the best example for them. As a discipler or as a disciple. Amen. I hope the message is clear. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat. Natapos po na yung pag-aaral ng yung mga banal na salita. Thank you so much, oh God, for your word. Thank you for the message. And I pray, napatuloy po itong pagpalain sa puso at sipa ng bawat nakapakinig po sa amin. Salamat po, binabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo at muli patawad sa bawat pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.